Smiling Knight and Mongkushi, both carry players. Tropahan, same naman pagdating lang din sa win rate, pero for you. Layo ng maps. And siguro magbe-base ako dito sa damage. Pag ganyan, no? So, mas active dito si Smiling Knight. With 30k average damage. So meaning to say, parang overrun ba yung laro dito ng Avalos? Kasi mostly kapag na-hit mo yung ganyang marker, Talaga. Full item. Full item ka na eh. Ang sakit na ng hero mo eh, no? Or sadyang, alam mo yun, matagal lang talaga yung mga games nila. Pwede ganun. Pwedeng active ka lang rin, no? Or depende rin sa hero mo. Like, mga Gyro, ganun. Laki talaga ang damage output mo eh. Yes. Speaking of hero, draft is up na tayo dito. First pick, Timber. So, for 1 win, I like it. Ganda, nakuha nila. Most of the time, naka-respect ban to, no? Kahit anong region, napansin ko na din sa Southeast Asia and dito din sa Western Europe. Well, Timber kasi, kahit iwan mo yan na offlane. And once na ma-hit niya na yung kahit isang item lang, ang hirap na niyang patayin, no? Nagre-require pa na maraming hero, so okay na okay to. Well, speaking of against Timber, so maganda to with Vessel, Yes. Ember, Vessel naman yung holder. solusyon. Basta wala na si Yaskar, pero may MK pa. May nakita yata ako doon, si Malril. MK versus Ember, no? Ganun pa rin. Walang pagbabago pagdating sa matchup. Pwede How about na counter, Razor pick dito, Sir Owa? Medyo gano'n yung mga Razor pick nitong nakaraan. Sa Southeast Asia, Reconyx, parang one time nira ng Execration, tapos kila Jimmy, contested laging hero na yun. Tapos nung na-open game 3, kinana nila. Pero si anong gumamit? Si Kuya mo mid 1. Kuya mo midbo, ano? Well, basta bigla na lang may lumalabas na na bagong hero, you know? Mapipigure out ng mga teams. Ito na nga, Beastmaster mid, potentially, yung makikita ba natin dito? Or gusto ko makita, Carry? no, na outside kay Malrin, may humawak ng Timber sa gitna naman. Kasi, Yan. retired na si Kuya Mokoin eh, di ba? Yan. Silang dalawa lang madalas yung gumagawa nun eh. Pwede. Well, sa bagay. Ang maganda kasi dyan sa Timber pa, kahit sabihin mo may Vessel nga, naglo-Lotus Orb kasi siya. No? So, counter mo rin agad yung main item or core item dito ng kalaban nyo. So I think maybe a Tuskar pick is good for Avalos dito. Since merong Beastmaster, no? Like, Yep, kunin mo na save. sa position 4 para nandun yung potential save. Tsaka, bed na bayad yung Tuskar hero, no? Ngayong meta. Talaga na-highlight, no, yung mga ginagawa niyang mga gandang plays. And pag mga single target na disable, dun talaga siya effective eh. Snow to the ball. So yung duo na Jakiro Tuskar, di ba? Pag nag-roam, Yeah. yun yung maganda dun eh. And ito naka-showcase to sa ating most pick hero, no, ni Mongkushi. So, hindi na nag-hesitate mga kaibigan yung Avalos. Pinik na nila agad Nagaw. yung Templar Assassin. So okay na yan, Jakiro lang yung kasama dito ng TE. Hindi kailangan niya ng melee. Doon na papasok yung Tuskar, no? Switch lang ng lane, pero pagdating sa priority sa gold, si Tuskar pa rin yung magpa-farm. So, And- Jakiro, post 5. Speaking of yung save, no, ito, Yan. mapoprovidean ka. Tsaka, ang solid din nung ultimate, sobrang precious, no, yung Wheel of Wonder. The same time, yung potential save niya nga, which is, The escaping act. Escape Act. Pwede rin kakombo niya yung Ember, no? Change yung dalawa. Lagay siya ng Wheel of Wonder sa likod, sabay latigo. Yan. Nilito lapid. Pwede. So, any take dito pagdating sa, maybe Axe? Axe is open, Sir Owa. Tingin mo, possible like yung mga Axe pick dito for Avalos? Or sisimplihan lang nila something like mga Centaur War Runner? May Timber kasi. Like, mapapaisip ka kung mag-straight ka pa dito for Abulos. Pero kung badly needed talaga, why not, no? Kasi parang kulang pa ako sa Abulos eh. Kukulangan ako sa hero nila. Pero Wind Ranger, Alright. carry ba? Di ba pampasgaman yung tropahan dyan? The Wind Ranger, BM. Like, pag nagka-ags yung Beastmaster, di. Yung item net. Hindi pa na nakikita yun lane eh. So, center ban out, yun Yeah. na, binanggit mo. Tinanggalan lang yung Sinanggal na nila ang isa sa utility na possible pick ng Avalos. About type? Type TA gives you everything. Yeah. Diba? Sabi ni We to the Ha. So, ang take mo sa Wind Ranger, just gonna be their carry, no? Kasi okay naman yung matchup niya versus Templar siguro, Oo. di ba? Post 5 ba yan?
Post 5 mo ba yan? Si Or The post Dark, 4? The Dark, kung sakaling 5. Wala, tingin Mga ko carry Taskar, na no? talaga. Taskar ang mga ibang dito ng Abulos. Potential kasama, tsaka Clockwork. Yeah. Even Vengeful yata, maganda eh. Vengeful. Gusto ko makita ulit si Vengeful Spirit, ha? Yun nga eh. Diba? It's been a while. So, Crystal Maiden yung eliminate. I like it. So, bayad na bayad ka dyan. If you're Timber, so Beastmaster, mga wild access mo. Spam skills kasi, no? Spammy. Oy, si Cesar na may paninindigan. Paninindigan. May paninindigan Yan, ka, shoutout Cesar, ha? De La Serbia pa amin. De La Serna. Kaano mo yan? Parang ka-tribu na din, no? May Ka-tribu, Dele, De La oh. Cruz, ano pa ba mga Dela? De La Vega, De La Serna, di ba? Ano pa? De Los Santos. Dami yan. De Las Alas. Wala, iba yung De Ay, Las Alas. Magkasama yung S nun eh. Pero mga ano ba? Ano bang masabi mo sa mga De La Serbia? Mga De La Serbian. Shoutout sa mga De La Serbians. Yeah. Serbian. Oh, Serbian. No comment. No comment. Dami ako pagdating sa... Okay. Kailangan ko mag-ingat na sa buhay ko ngayon, sir. Tama. Ano? I like it. Iba na ang Jay na rin. Axe. Ayoko na. Ayaw mo na agad. Accentor, pare. I told you. Center. Sabi nung ano, naririnig ng one way, sabi niya, ano sabi ng Jay? Sige, ban mo yung center, tsaka yung ano, yung... Alam niyan. Nag-hook live yan. Ano nang natira? Well, Dazzle. Razzle Dazzle. Warlock ka na lang ba? Mga ganong type ng hero? Hindi naman siguro, no? Disruptor, how about Disruptor? Yan, pwede pero... Diba? As Karino. Pero si Tas talaga, no? Para nandun din yung dynamic nyo, kung sakali, nung Wind Ranger. Nagbaban sila ng nagbe-blade mail na hero, so potential Wind Ranger nga itong carry. Huwag mo nang lagyan pa ng ganyan, Boss Cesar, na nasa watchlist. Tama na. Stop it. Itigil. Magtigil. Magtigil, itigil, tigilan mo. Ha? Baka tama ka sa akin. Pick niya dito. Kasi yung oras. Kaya nga, wala nang oras. Hindi, Pero, reserve time na yun eh. Pero nasa pick lang yung oras eh. ayun pala, reserve. Okay, one Si minute. Boyet. Si Boyet na lang. Boyet na lang dito. Si Jumbo Bulado para sa last pick. Well, solid, Pwede, no? pwede. Buff. Tapos gusto ko sa kanya yung mga support na willing talaga mag-hand up Midas sa hero na to, no? Kasi kapag na-stretch talaga yung game, napaka-impactful nung mayamang Ogre Magi because of his multicast. Nakapagpayaman siya. Yep. Ang ganda kahit na nerf na yung Midas. Ayun pa rin priority niya ni Ulo eh. Basta yung pera doon. Si boss ko pa, ang last ko na nakita naglaro nito. Kaso I think natalo sila doon. Noong time na yun. Upper bracket finals at against X eh. Yung una nilang pagharap. Yeah. Yung nakaraan, pangalawa na yun eh. Tapos nadali ng Reconics. Dalawa sila. Anong beses? Hindi pa namang ano eh, no? Animal eh. So Mars lang, nag-end up sila sa Mars. Nandun naman yung combo, no? Wheel of Wonder sa loob. Drop-wise. Collapse, tas may corrupted. Okay. Ako, I believe sa side dito ng Avalos, ang ganda naman ng draft nila, pero I don't think they have what it takes dito sa game na to. With Ang tapos, Timber, no? Parang... Oh, ano pa na siya sa matchup ng carry to carry. Mismatch yung TA. Tapos yung pandil nila dun sa sa Timber nga. Medyo mahirap pero let's see, no? Kailangan nilang maging dominating sa pagdating sa laning. Yun na lang siguro yung first step for Abulos para manalo dito sa laban na to. Kasi kung mananalo lahat ng lanes ng 1W, no? Medyo malulugi talaga agad sila. Snowball hero eh. Diba? No big skills. Talagang tuloy-tuloy lang yung laban. Well, let's see. Guys, game number 1. No? This is a best of 3 series. Yes, day number 1 natin dito lang sa Fisher Universe Episode 8 na tayo, no? Pang-8 na. Pinakamatagal na sa kanila is yung Dream League kasi yung Dream League Season 28 na eh, no? Medyo matagal lang. Ilang tournament na, pambihira. Medyo... Parang ang nagagawa ng Dream League sa isang taon is I think 3 tournaments, no? Oo, 3. Minimum every year, minimum 3 tournaments sila every year. December yung panapos nila to eh. Ayun nga. Oh. Last, parang ang nag-champion is, sino ba? Yandex, diba? Grabe Yandex, no? Direct invite pala sila, by the way, sa Dream League Season 28 na yun. Naging top 6 noon kasama yung OG,
Diba? Sila. Ang naka-surprise doon, hindi nakapasok yung Falcons. Pero nag-qualified naman yung Team Falcons. Ang daming unexpected na, alam mo yun, magka-close qualifier. Tsaka, iba yung luxury ng Western Europe kapag may qualifier sila eh. Laging consistent na ngayon sa 4, no? Every tournament, 4 yung nare-release sa ano nila. Imagine, 8 teams yung naglalaro na doon. Tapos, 50% chance mo na, di ba? Kasi 4 yung tinitake eh. Well, siguro based on data, no, sa mga stats na rin ng kanilang resulta. Doon na lang. Western ka rin talaga kung ikaw magpapatour na rin. Wala kang ano eh. Ang ano mo lang doon, ang parang odds mo lang doon, masiro to kay. Talo ka sa uppers, talo ka na sa lower. Yun lang eh, di ba? Kasi pag napanalo ka na, one more win, pasok ka na. Kung matalo ka man after mong manalo, may isa ka pa ulit, di ba? Tulos lang ang disadvantage mo, no? So, it's game time na tayo mga sir. By the way, ongoing din yung ating open qualifiers pagdating sa Walakia. PGL Wallachia, no? Ongoing yung Kukoy's version 2 natin dyan versus IAP nila The Baby. And sabi ni Boss Arbs, lumalabang, ay pumapalag daw yung IAP. Hindi naman bago yan. Pumapalag. Tapos, pumapagod na. Huwag naman. So, Sweden strong yung possible na ma-takedown agad dito. One win. It's gonna be a first blood. He will TP out. Shadow Realm, thankfully. Laking bagay doon Back. Ano agad, no? 1-port. Ang tira kay Sweden strong, Squad X with a block. Parang gutom yata dito si Dual Race, ha? No? Ang ganun si Beastmaster. Yeah. Parang ngayon ko na lang ulit nakita si Beastmaster ni Ren as a mid, ha? Parang last year pa, di ba? Yep. Nung nakita natin siya sa Tundra and also Falcons, ginagawa nila tong Beastmaster ni Japoy as well, di ba? Oo, yan. Nangyari, pero level 2 agad dito. Speaking of Japoy, si Japoy lang yung only player na gumawa ulit nung Mars, no? Mars Mid, no? yan. Matik na yan, di ba? Basta comfort hero. Tapos napapagana nila and umabot sa point na binaban out. Looking forward ako na sa mga laro ng OG ngayon, lalo nandito na si Rafi. Ano nga tala di ba ginaya yun ng 33, ay ng 33, ng Tundra? Yung Mars Mid? Yung Mars Mid? Ni BGF. Okay. Nagutom. Hindi bagay tol. Maigi kasi sa kanya, makita mo na siya sa mga Spirit Brothers, Invoker, no? Mobile hero talaga eh. Pag mga Mars Mid kay BGM, no. Bakit naman si Rapi ang konektado sa OG? Siyempre, wala siya buong December. Grabe yung success ng Success, OG. no? Oo, tapos siyempre may Nostra noon. Wala siya, di ba? Walang lista. Walang lista-listang naganap eh. Ngayon. Hindi nga masusubukan. Ano ba talagang nito? Charisma ni Idol. And kung ngayon na lang ulit kayo tumututok sa Dota, guys, buong month ng January, puro tayo qualifiers lang. And then pagsapit ng, I think February 6, meron na, no? Oo. Puro sa mga main events naman na yung i-cover natin dyan, don't you worry. Speaking of Rapi pala, kanina naiwan namin ni Jasper. Binuksan niya ang aming pinto. Oo. Papahinga ka sa kwarto. Papahinga ka. Biglang may pumasok na itim na pusa. Isim na Sabi ko, pusa. Grabe, okay lang sa mga aso, kahit tigre na yan. Yung itim na pusa, syempre. di ba? Alanganin, no? Alam na may mapamahiin sa mga ganyan. Patay tayo dyan. Sabi ko, patay. Si Rapi kasi may black cat energy at si Rapi. Grabe, no? Yeah. Sige. Pinabalaha. Pero ito, stable lang ang ating lane. Tingin mo, saan dito may possible first blood? Ito sa mid. Feel like, no? Talagang nababala, nakakawawa in terms of harassment yung Ember. Pero when it comes to last hit naman, he can keep up eh. 14 last hit siya at the moment with 2 denies. Pwede Sa pa. deny lumamang yung Beastmaster. Yapi. Pero eventually, Jay, maiiwanan ni Beastmaster. Sa ngayon, oo. Pero kailangan, or at least maibin niya pa rin. Gusto niya maalasit. Bilis siya ng salve. Yan. Maraming pots. Ano masasabi mo sa kamot ni Sir Mike na mas effective sa lista ng Rapi? Yan ang tinatawag na steady content. Kumamot to sa itlog eh, pero corrupted, potential first blood will happen. Mungtushi takes him out. And syempre, Ryota, wait lang. Pwede din siyang madali dito ha. Kaso lang, nalatigo niya na. Nirespect na din ni Mungtushi at antamis na yan. Yan, syempre atid ni Kuya Nick, no? Sa mga gusto mag-tamis dyan, maglapag, kambingan, PM lang po, Kuya Nick, Facebook page, walang iba, 24/7 pong may sasagot. Walang iba nating more Walang iba, nating less. Ezra Band.
Nothing more, Nothing. nothing less. Lalabas yung ginawa nating episode, no? Ayun guys, by the way, abangan nyo yung mga contents natin. Meron tayong nilabas. Hindi ko na nga alam eh. Sana. Ano ba yun? Parang, akala ko practice pa yun eh. For game time na yun, pala tol. agad. Iba yun, no? talaga pag ano. Natural yung pagka-artista natin dun. Oo. Ganun pala yun, tol, pag nagtitaping. Oo. No? Iba kasi yung Pero pag dapat nakaharap live, eh. dapat talaga kabisado na natin yung Ayun, mas script. maganda. Hindi pwede Yun nga yung... yung gusto kong gawin kaysa tingin-tingin pa sa atin. Kaya kailangan memo ano na natin. Or at least familiar na tayo sa mga script. Kasi ay, okay lang naman daw magano eh. Tingin ko tinitraining na tayo. Oh, Kasi Boss Pao kailangan na eh. Baka kailangan ng artista sa loop. Si Boss Pao may ano rin to eh. inanong ko nga yun. Sabi Dapat ko, biniro mo nung ano yun eh. Boss Pao, baka kailangan naman ng mga artista. Kaya naman namin siya alupon niya. Yung mga guns mo lang kami sa gilid, di ba? Oo, huwag na samahan kasi ng pleasing personality ng mga requirements. Kung magaling lang gumanap, di ba? Hindi yun kasi meta sa Pinas eh. Dapat star-studded yung ano eh, no? Yung mga, Mga combo eh. mga gaganap. Sino yung mga animal na yan? Yung mga tropa ni Boss Barkada niya. Parang balik tayo sa 90s ha. Wala po tayong action na gagawin. Drama tayo. Hindi na ngayon. sila malupitot kinuha nyo. Masino yung mga yan, no? Pero Ryota, he'll die dito, no? Question is, sino yung makakuha? Pangalawang kill na yun ni Mungkushi. And you don't want this if you are Avalos, ano? One win dito, dalawang kill na nagagawa ng carry. Ito kasi yung power spike ni Boyet, sir. Yung may magkaroon ng level, ahead ka ng isa dyan sa skill eh. Tapos tatamarin ka pang i-pressure yan. So, Tatamaan lang yung chan eh. Oo. Chan lang tatamaan mo dyan eh. Mostly, mambabacksot lang siya dyan. Ay, napauwi. Nasa si Ember na. Umuwi rin pala yun. Nag-TV si Ryota na tila ba magre-refill ng bote sa middle. Gusto mo ibalik yan, ba? Yung refill sa support. Gusto ko. Masyadong na-nerf yung mid lane. Nang onte ha. Yeah. Tira mo Jay, kanina sabay lang sila sa lasit, di ba? Tira mo ang network ni Emberino. Naiwan na sa alikot. Naiwan sa dulo. Nasa dulo na talaga. Parang every time na wild access kasi, syempre pinapatama sa creeps. Inaabot din yung Ember. So first power natin will be Shield Rune. Na-take na agad yan ni Squadix. Ay, Tiger. So, magka-ags na to. Ito na yun eh. Tuloy-tuloy yung very fast pace nga. Magkaroon ng ags dito, magro-roshan na. So lang initay ng skills. Okay pa yung lane ni Timber kahit pa paano. Buti na lang kamo, willing to help din yung tropahan for side of Avalos dito. No, kasi pressure na. There's the first roar. Mati-take down mga kaibigan yung Jakiro dyan. And now, Ryota needs to run away. And yung Torref, may possibility na mapakalahati nila to, no? May 40 naman. Okay naman, wala pang card. Pero ang hirap kasi. Ang hirap sabay ng tatlong to eh. Di ba kung 3v3 matchup, Ogre versus Ogre, tapos itong Willow, plus may Beastmaster na Roar, ang hirap sumabay. Ang bilis ng tempo nila later on, no? Lalo pa, pressure na nila yung mid lane. Hindi pa level 6 yung Empress. So, talaga hindi siya pwede lumapit. And now, corrupted. Possible na ma-take down naman nila dito si Rain. Ganda ng angle niya with the spear. Medyo ambitious yung attempt ng one win doon, ano? Ryota talagang ginagawa niya ng paraan. Even though na-take down na siya dito ng isang beses, tulong siya sa bit. Pagbalik niya dito, napag-deliver. Kailangan niya maging active. Two lanes yung TA, pwede naman nila iwan eh. So mag-decide na lang sila dito kung saan ba sila magpa-play around. Mostly siguro kay Mars. Dito para mapareact yung support, may iwan si Ember doon 1v1 with Beastmaster. And speaking of support, two heroes nila, Ice Path ko, Connecta. Pero i-windrun lang naman to ni Mungkushi. Wala pa naman level 6 thankfully yung Mars dyan. And the spear will connect and possible siyang ma-take down. Remember, tumakbo na siya dito. He needs the Ogre Magi to help him. Even though nabato niya doon yung shock sa two players na gabol sa kanya, wala na siyang HP para makasurvive pa. Maasim masyado. Walang ward, walang vision, tapos walang info. Hindi niya nakutuban yun, sir. Naikutan siya doon. Pagkapatay doon sa Ogre Magi, medyo umistapot pa siya ng onte, no? Swerte, sir. Squad X pa rin nakakuha dito. And for Ember, ayan yung pinakaayaw mo eh. Wala kang power on. How to rotate? So back to farming na lang siya sa ganitong sitwasyon. Sa top lane, hindi masyado nasuswing yung camera eh. Pero looking at the last hit, pagdating kay Templar, mukhang all goods naman siya. Free farm siya versus sa Timbers. So mukhang pares naman sila doon, no? Nagkaka-farman lang. Jungle. Pares kasi silang pwede mag-jungle pag alam mong may threat. So, ganun lang basic. May 40 pa rin sila. And
look at the damage dealt dito sa may tier 1 tower. May Envy actually Roar is up for Beastmaster. May chance na mag-rotate siya dito maybe sa bottom lane. Mahirap kasi dyan kay Beastmaster kung magtitipi siya sabay press ng Envy. Hindi, iwan niya yung mga pet niya. Di ba? Mahirap yan. So, baka maglaan lang yan kung gusto niyang mag-rotate. Pero how about this stack coming from Dark Willow? Ang dami niyan. Paldo si Timberso dyan. Mukhang siya kukubra, no? Tapos tutulungan na siya ng Dark Willow din kung sakali. Pwede rin to, si Beastmaster. Beastmaster, Oo. yeah. The Wild Dogs. Dalawa sila. Bahala na. Pero ang priority mo, siguro Beastmaster. Since mag-ano naman siya, mag-aaganin sila. Kaso yun lang, nagkatamara naman dito. Ogre, what have you done? Dalawang bounty yun, so auto-refill, puno buhay niya. No? Ayaw sa barya. Ayaw sa barya. Sayang naman yun. Laking bagay ng mga ganyan, ha? Hindi, gabi. Bagay. Gabi lang. Barya lang po sa umaga eh. Wala. So speaking of Boyet dito, Spear Connecta, first arena usage, equalizing the scoreboard. And medyo nakakabawi na sa may bottom lane yung trapahan for Avalus. Yup, lumamang na nga sa network. No? Hindi naman ganun kalaki, pero at least sa kanila yung lead dito. Wasted. Item dito. Ags. Ayun na. Ilang Ano? stock pa ba? Makukuha nyo pa ba yan? Ang dami na yan. Pag nakita yan ng Dire, ewan ko na lang, ima-macro fire ko yan. Talaga. And smoke play tayo dito. Mungkushi will be the target. Medyo humupa yung farming niya dahil medyo mainit yung dance floor sa lane niya, no? And now, Ember Spirit, nakakutob naman Mungkushi. He knows something is wrong dito sa may mapa. So, aakyat siya ng high ground. Pwede siyang gumamit ng Twins Gate and 4 heroes, sila dun sa topping kung sakali pwede din i-pressure yung Torre and ma-avoid niya dun. Yun ang may kagandahan yung gank na gustong i-implement dito ng Avalus. So ginamit niya na yung focus fire to take down this tier 1. Not to mention si Rowa sa catapult creep wave ba to? Oo. And bottom, pwede pa nila ma-death. After taking this tower. Si Beastmaster na kumatay gutom. So ngayon mga kaibigan, Rain in trouble. Another kill kung sakali for the side of Avalus. Now, it's a matter of times. So, corrupted pa rin ang makakuha pa rin ng kill na yun. Ano? Kaso lang, Sweden strong. Meron naman siyang at least Shadow Realm. They want the Mars. Alahiyaan nila, ili-let go nila dito yung support na makakatakas as long as score naman yung bababawian. So, late trade tayo doon sa Ogre Magi. But nonetheless, yung trade-off naman na yun, papabor for 1 win. Ang ganda ng setup nila doon. Isa lang yung nag-twin gate, yung iba nag-TP, no? Para di obvious. Well, lag daw sa Twitch. Direct ka. Ang sinasabi ng mga viewers dito. Yung mga tropahan natin na naglalag sa Twitch, switch muna kayo sa natin. Okay naman yung Facebook and YouTube, pero first attempt nila kay Smiling Knight, gandang cover, no? Sweden strong doon sa may bottom lane and then lipat sa top, nabigyan nila dito yung Templar Assassin. Pasimangot si Smiling Knight. Tol, doon sa ginawa. Na-shoot kasi siya doon sa Bramble. Ang hirap panindigan ng pagka-Smiling Knight. Doon nga sa headline. Di siya tumiti. Pero kasi Sir Owa, medyo contradicting kasing pangalan niya. Alam mo naman yung Knight eh. Kawal yan eh, ba? Wala, di mo alam yung tsura Hindi mo niya alam eh. kung guwapings ba siya o ano, di ba? Talaga, business yun. So Arena, ito medyo feeding na yung Ogre Magi. Yun yung bad trip doon sa hero niya. Hindi mo pagtatanggal. Sa lane lang makaunat yun eh. Padogi-dogi na lang kasi yan after nung ano natin, no? Pagkatapos na niya gawin yung role niya. Oo. 10 minutes up, wala na, palakad para na siyang pariwara. Walking guard na lang, break ng smoke, gano'n na lang, hindi makakait ng Tor yan. Para siyang palaboy after, no? Pag may nagpa-farm, sino pa pinakamalapit dito? Ano nga kita? Bloodless nga kita. Wala, sabay ano lang ulit. Node sa mapa, titingin-tingin ng items ng kalaban, no? Buti pa yung ibang post 5, nakakapaglayan. Ganun lang, bato ng gasol. Sabay, bala, patayin niyo ako. Hindi na nag-6, oh. Pero may multigas naman na siya. Pero may maganda dyan. Si Boss Arm. Shout kay Boss Arm.
Mahina, boss. Smiling na. Kaso eto na yung Shackles with the focus fire. Good help. There's the escape act. Pero wala nang kawala dito, no? Yes, tatamang spear niya. For heroes, no chance for Avalos to fight. And madadamay pa dito kung sakali yung Ember Spirit. He's trying his best. Kaso nakabang na rin si Squadex sa kanyang Remnant, ano? He's hoping to take down the third Willow. Nag-end up pa yun sa 2-for-0 exchange. Yung scenario, alam mo yung laro dati sa ano, sa base, ano ba yung tayaan? Agawang base. Ayun, nagawang base, may nakaabang na dun sa base. Nag-aabang kung sino yung uuwi. Aray ka. Mas bagong base ako sa'yo, ah. Minsan doon nag-aaway, no? Kung sino yung mas bagong base, no? Puta. Ay. Sa amin, sarap maglaro nun. May oval kasi sa amin. Doon kayo naglalaro? May paikot. Uy, yung poste-poste doon, coast to coast. Tapos Layo may nun. pwede kang ikutang malayo. Yung strat talaga. Talagang paguran. Ayoko doon. Court lang ako. Harapan lang talaga. Oo. Walang ganong strat. Sa amin, solid. Pero mukhang the London Bridge is falling down dito, no? Pero po, gawa nung hype na stock na yun. Pumaldo sila. Tsaka yung shutdown din nila dito sa Ember, no? Doon na separate yung network. Tingnan mo yung pagitan ng Beastmaster versus Ember Spirit. Parang siya, 3K? sa kanya mostly yung naging gold lead dito. Pero katay si Knight dito kung sakali kahit magsumbong siya kay DJ, wala siyang kawala dyan. Ano na yan? May naka-gribs pa. Kaya mo ba si DJ? Ay, syempre. Para Shackles, pero may chance ba? Makawala. Good ice pad. Mukushi running away. Post fire. Para na lang makapag-dish ng damage dito. Medyo sorry miss sa part niya na yun. Kaso lang, Corrupted managed to use his arena. Now, Ogre Magi in trouble. Good Bramble Maze. Problem is, may tulong dito coming from SSS. Kukunin niya ang sahod mo nang wala kang kalaban-laban. Maghulog ka. Paldo yan. Pera mo, ipapautang ko sa'yo. Tira yan. Sound man. Pera mo pa ba ito? Sahod mo, may say ako dyan, no? Akin yan. Legal hold up. 10% ako dyan. Ay. Medyo okay sana yung trade dun sa ano eh. Sa Avalos. Yung nagkaroon pa dun sa bottom. Gribs nga. Ganda ng item, no? Pass game. Parang ang hirap nga pumalag dito. Laking ng damage. Kasi pag maaga mo na buo si Gribs, alam mo na eh. Kasi later on, siguro, I bet mga around 18 minutes. Lalo na pag nakakuha ng pick-off tong one win. Baka mag-rush na ito mga ito. Napigilan nga lang ito yung Timber Chain, SSS. Oo. Hulugan nyo na para hindi magalit. No? Teka lang, may iba. Naku siya. Laro yun Siya Next month na daw. Next month na. Saan ay maghulog next month. Pero 1-for-1 lang naman yun. Since na-takedown din si Smiling Knight, Squadex yung nakakuha. Doon, medyo focus lang yung cameraman nasa middle lane and first 10 yun for one win. Kaya pala wala silang pakialam kay SSS, sir. Payad na pala. Tapos na. Si Boss Arbs, wala ka niya. Nasa ibang bansa ka. Tantanan mo ba tamaan ka sa akin, Boss Arbs, ha? Boss Arbs. Kaya sabi ko lang sa'yo. Nagpa-shoutout sa Arjo, sabi ko, pwede ba shoutout mo kay Jules? Sabi ko, boss, inutusan ko, sabi ko kasi, ano mo si Boss Arbs, pero mo, tropa yan. Oo, Sabi si niya, Boss Arbs. oo. Nag-subscribe din niya. Sabi niya, sa wakas, nakapagpa-shoutout din ako sa animal na yan. Kung i-request lang kayo, bigyan nyo lang kayo, ano, daan nyo lang kay Jay, pag kay Jules. Ang inyong, ano dyan. Gusto nyo ba, di ba? Mga patahak. Bigla na lang may, ano, uy, birthday niyo yung tropa ko, shoutout. Talagang, ano, exit ng san. Pero teka lang, Smiling Knight. Hindi maganda to ha. There's the escape act, pero nasa may high ground. Problema, Sweden Strong. Kaya nyo ba yung takedown? Thankfully, naman at least yung refraction. Ganda rin ng macro fire doon. So, 10-10 tayo on the board. Di naman matutuloy yung Roshan. Konti pa lang naman na ibabawas ng one win. Medyo off yung pesto 1 ni ano dun ah. Sweden Strong ah. No? Ganda pang break. Pero ganda lang rin na ano, yung discover ni Smiling Knight yung dulo. Discover attack. Discover attack. Squadex. Roar? Ano ba lang? Isang roaran lang to, no? Kahit di na kailangan yung ignite. Pang si Mang. Hop. Arena, gagamitin nila dyan. Papalaban sila dito, big time. Tikan si Squadex, but still na takedown pa rin naman nila yung dapat i-takedown. Pwede mamatay at least. Ryota sa likod, Ember Spirit, wala siya pang remnant pa. Na-terrorize pa siya dyan. So now, Oh.
matatapos nila yung trabaho, mag-end up tayo sa 3-4-2 exchange. So, may lugi sa trade pero ilan lang yung swing ng gold doon sa libo. And, ganda sana ng setup eh, no? Kaso nga lang, ang kunat eh. Naubos pa yung mga nila resources para lang mamatay si Beastmaster. Despite na ang ganda nung lane nung Templar Assassin, buti na lang kamo, hindi ganun naiiwan yung teammates niya kasi lagi na siya nabibiktima dito nung roar. Talaga, kanina pa talaga. Sa lane, sa jungle. Ewan ko, ba't dyan siya nagpa-farm rin? Pero siguro pagdating sa impact ng support, bayad na bayad yung Jairo dito, no? Iwan na iwan yung tulong ng Ogre Magi. Yes na, bato-bato niya yung mga ignite dito, pero ang ganda pa rin nung nagagawa nung Jairo versus ano eh. Tol, ganun lang pinatay. Maga kasi. Kaya nga, umangat pa siya. Hindi ba dapat ginangle nyo na lang nung payapa, no? Walang info din eh, walang i-show sa mapa. Showin yung lane nila dito sa baba. Papunta na rin yung company niya, pinauna niya na. Pinauna niya na sana. Greedy siya sa sa creeps. Gusto niya agad itik. Sa mali. Ayun oh. Hindi kaya. Knight eh. Knight na ako nga. Smiling Dragon Knight. Smiling Knight Davion. No? Hindi na lang po yung destination nito. Tagal. Okay yun, sa wakas. Finally. Finally. And he's going for Blink Dagger. 0-4. Should they rush? Sarap mo, 0-4. Wait lang, 6-1 si Ringmaster. Mukhang, oo. Hindi naman namamatay yan eh. Ewan ko ha, pag tingin ko kanina nung napindot siya, parang 6-1 yung nakita kong record eh. Hindi ako sure sa part na yan, pero tignan ko na lang ulit. 3-1 lang pala, kala ko 6-1 siya eh. Ito pala, 6-1 nga! 6-1, totoo yan. 6-1 nga. Si Smiling Knight, 0 ambag. Oh, 12 Ayun kasi, yung kills tingnan mo, nila. 3-1, late yung yung hindi nga tawa, late yung eh. Wala naman nakakapatay sa kanila eh. Si ano yan? Tama ba? Pero Spear, Timber might go down. Nandun yung Will of Wonder. Blast the macro fire. Even with the sustain, he cannot resist this time coming from Avalos. Kailangan niya ng fight. He needs magic resistance. Di sapat yung grips. Parang natatanggal niya lang yung chains or bezel pero hindi niya kayang tumangke. Yan ang kagandahan sa kill na yun, Sir Owa. Yung Tormentor, mapapasa kamay dito, no? So, malulusaw na tong Goblin. Maybe 1k na lang to. After. Sayang. Ay, no? 1k na lang. Sarap nung nung shard eh. Bayad sa network, no? Para mong binili. Talaga. Dos. Tapos may pera pa kasi. 1-4. Tapos yung pera. 1 po. Magkano ba ang shard? 1-4, di ba? 1-6. 1-5. 1-5. Binago na. Binago yung 1-4 dati. Hindi, 1-4 na yata. 1-4 yun. Why? Kung naglalaro ka, kung di ako naglalaro, 7 years na. Yung minutes kasi yung inaano ko noon kung kailan bibili. So there's the dag in. Kaso lang, alam naman ni Squadenx, as long as malaking teammate niya, no, hindi niya na para i-go pa. Then Remnant out na din naman agad for Ember. 1-4 lang. Boss, pinatungan po siya, syempre. Grabe naman, Diba? nagtubo pa si Sir Owe. Boss Arbs, meaning to say, active naglalaro pa. Matik yan. First item lagi niya, shard. And pa-active ka sa comment, Boss Arbs, hindi ko alam mong apakay mo na naman, mukhang dadalihin mo na naman ako Ano kayo, tol? Paantayin kaya, pasayawin ni Boss Arm. Radiant's middle tower. Isa rin yan sa nag-ambag ng sa hotdogan ko eh. Sa hotdogan mo? Si Boss Arm. Hindi ka na kasi nag-live naman na sa akin. Nakalimutan ko nga yung password. Nakalimutan. Pwede naman i-change pass yun. I feel like nasa delikado. Supports will be gone dito since dagger na sa Squadenx. Both of them will be caught sa loob ng arena and there's the clean up. 2 quick kill coming from Avalos dito. Are you surprised that they're playing this good? Despite na Beastmaster sobrang alagwa Makulit kanina. lang rin yung 1W, tol. Bigla na lang hiwa-hiwalay. So, para bang ayaw nila magsama-sama dito, ano ba yung hinihintay nila? Pipe? Oo nga, no, bukod sa one win yung pangalan nila, pag binanggit mong 1W, 1 tapos double. Oh. Kasi Double ang yun. logic nung W eh, 'di ba? Dalawang U kaya siya naging W, 'di ba? Oh. Tapos 1, tapos double, tapos pag best of 3, 1 win. Wala talaga, ano ba talaga namang ano diyan? 1W. Diba? Wala yan. Magulo yan. Si Yuyu. Dyer's turret has been killed. Ayun na, nakahabol na si Smile. Yeah. Top 3 siya at the moment, no? Hindi naman ganun kalaki yung agwat sa kanya ng Windrunner. Pipe, tol. Kailangan niya si ano. Pipa. Kailangan niya yung cream pipe.
Radiant's Ayaw niya middle naman cream tower zone. is under Gano'n. attack. Ayun na, sila na lumamang based on Dota class. And huwag kang nagsasuggest ng Bartolina, boss mo, bakit ko yung Bartolina ko, ha? Nasabi ko. Sabi ko nang wag mong lagyan ng ward si Pard, ha? Huwag ko lumutid. Wag mo na kasing isipin. Kaya nga, basta yun na yun. Oo, double nga eh. Tapos 1, di ba? In-explain Kailan pa niya naging lang. 1 ang double? Explain nyo lang yung... And explain ko lang ang katarantaduhan. Alam mo naman dyan tayo magaling eh. Shivas Regal. Makahabol na rin to si Idol. Pero lowest na rin Nakakamiss nga yung Chivas Regal. Iinom ko lang yan sa bar eh. siya. Di ako umiinom nun. Chivas Regal? Last ko nun, 2011. Tanda ko pa. Ito na. Corrupted. You might go down. Rory's available. There's the dag in. Escape act just in time para ma-prevent yung kill. Naka-BKB yan. Magagamit siya ping arena. And there's the macro fire. Wheel of Wonder nga lang. Walang tatamaan. Pero Munkushi needs to be careful. Who's gonna be the target? Naiwan yung Temper Assassin. Yes, nabuhay doon yung Mars. Pero siya naman ang naging kabayaran. Shackles ko connect na pa sa Crips. Na-take down yung dalawa sa likuran. Thanks to this Ember Spirit. Pero dalawa sila hindi makakawala. There's the Bravo to cancel that TP. And then, Whirling Death. 3 for 2 exchange tayo all of a sudden. Tatlong course yun. Imagine Jakiro and Ringmaster. Ang Buhay na ganda na buhay kasi sila. ng ginawa ni Mars eh. Di ba baited na yung focus fire? Hindi namatay. Tapos bigla pumasok naman si Smiling Knight ng mga paganon-ganon na effortless na pagpatay sa kanya. Siya lumapit mismo eh. Magulo. Francis magulo na. Magulo na. Ang kulit mo, Smiling Knight. Kanina ka pa. Boss J, ba't naman sa D nag-umpisa yung W? Eh? Kaya nga, hindi. Tsaka yung dawi nga siya sa lettering, double V yan eh. Hindi naman U eh. Kaya nga, Double V dapat yan, no? Hindi double U. Double V. Type nyo yung W, guys. Big letter man or small letter. Mali talagang alphabet mo. Dati ko pa Tsaka naisip sinong- yun. tsaka- Elementary pa lang ako. Sabi ko, W, tapos U. Oo. Hindi naman U yan. Hindi, tsaka ang malupit dun. Oo na lang ako. Sabi ko, oo na Hindi, lang. ang malupit pa dito Sinong nag-decide ng Yan. alphabetical order na yun? Eh, si Alpha P. Tapos, ginulo nila sa keyboard. Oo, Di ba? Ang gulo. Gago rin yung gumawa ng keyboard. Di ba? Ito na yung divide natin. Corrupted with a 3-man arena. Ganda. Dark Willow goes down. Di man na siya nakapag-perform doon, ng kanyang matindi-tinding panakot. Pero Squadex, he might die. Can he survive? I don't think so. Dalawa sila. What a good Shackles. And then there's a focus bar. But then again, Escape Act will be there. Corrupted might go down. Smiling Knight. There's the Ice Path. But the problem is, may PKB. Look at the Madness style. Munkushi! Shackle shot pa. Mauuna. Pero abutan siya doon eh. SSS, maghulog ka sa akin ng sahod monthly. Even trade na lang. Onting lamang dito sa Abulus, pero pagalingan lang sila no? Ng targeting, and ang laking bagay talaga ng escape. Okay? Yung naroror talagang nagbabay Nadadaan. time pa imbis na patay agad dito yung TA, no? And kanina pa yung escape act dito, bayad na bayad for Ringmaster. Siguro magkano na to, nullifier, dahil sa sobrang inis dyan. Wala talaga nauubusan. Nauubusan sila ng na resources, na all in sila. Tinan mo, nangyayari. Namatay pa si Mukushi. Imbis na nakapag-reposition pa siya. Sino nalo, boss? IAP? Best of 3 ba yan? Abo, IAP nanalo game number 1 versus Pupis PT. Alam mo naman si Kimo, parang ano lang yan, Ah. parang luto, pacham, di ba? Ginagawa luto ni Kimo eh. Kaya at least nanalo. 8-1-10 Ringmaster, yeah. Sobrang husay dito ng Ringmaster nila, no? Nakakaano siya, nagagawa niya lahat ng trip niya sa teamfight nang hindi siya napapansin, no? Eh ano lang kasi siya eh, backlines lang siya dito. Wala naman tumatalog dito sa 1W na as in, like mga Storm Spirit eh. Pero Check eh. I'm surprised na pa 30 minutes na tayo. Both teams, capable sila. Beastmaster sa kabila, kayang tangkin ng Timber. May Templar naman sa kabilang kupunan. Yung Roshan natin Roshan. hindi pinapansin ng dalawang panig. Ayaw ka ba dito sa mga... Gusto nila gera, over yata ito mga ito eh. Uy, gandang ward. Kita sila boss. Smoke na agad. Pero di yata nakita ng smoke. Yes. Nakita lang na pa-back sila dito pero Avalus
I think they're prepared. Aware sila dito. Ibe-break ng Ember yung smoke. May kispatan agad nila yung Timbersaw. Same as Jakiro dito nagtago sa tree line. Dito tama doon yung Brumble Maze. Magdi-decide yung Avalus. Mag-out lang muna, Sir Owa. Ang ganda ng pwesto nila doon. Para ma-break, no? Si Jakiro, si Ember. Una lumabas si Timber eh. Pero Roshan talaga. Ang ganda kasi na walang napipitas Jay bago magkaroon ng Roshan. No? Kaya dalawang team dito nakakapag-contest ng maayos. And kung magkakaroon man ng patayan sa team fight, yung mga core wala, so hindi pa rin matutuloy yung Roshan, di ba? Lagi nga una namamatay yung mga core eh. For Smiling Knight, no? Kailangan niya lang dito. Galingan pumesto eh. Aha. MKB niya na kaya yan, no? Since hindi nila mapatay yung Wind Ranger pag tinarget. Kahit huwag na siya mag-BKB, ganun rin eh. Roar, Wind Ranger, Focus Fire. Tagos pa rin eh. Avoid lang sila dito. Dagger will be the next item of Dark Willow. Pero Lot Timber, so up na yung kanyang Kaya Sanch, meron siyang Greaves, meron siyang Pipe, he's going for Shivas as well. Pag di nila na-ward doon, they Logi 1W dito. Pero may sentry sila, kita na. Kita nila may ward doon. So, mukhang Lilo muna sila since meron ng info. Hindi naman nagpapaita sa baba yung TA. So, okay lang rin to for Avalus. Na-warded na. Paano na? Advantage silang minuto. I think 30 seconds per second. Tormentor yun siguro pinaglalabanan nila. Hindi mo na rin kaya mag-Roshan dito. 20 seconds na lang eh. Hindi pa naman ganun kasolid yung item dito ng bot teams. Yeah. Siguro pwede give up ng... Hindi, lalakad lang yung Roshan eh. Tapos magkaka-second Tormentor na tayo in 10 seconds. Yun nga. Diba? Pwede nga nilang bigay yung Roshan. I mean, Tormentor sabay Roshan. Sabay titake nila yung Roshan. Fresh BKB to, tama? First Smiling Knight or nagamit na kanina isang beses? Nagamit na ito ng isang beses. Doon sa naging team fight natin sa left side. Pero right now, nilipat na yung Roshan natin since nag-daytime na po, Squadex is going for Manta style. Shivas. Baka si Timber na, Pero kailangan yung armor, Jay. Ba't ganun, inalis na nila yung cooldown sa BKB rito pagka watching POV? Kaya nga eh. No? Hindi, iba Inalis yun? nila yung segundo para ang O ganda sa Fissure yun. Hindi, alam ko, iba yung UI ng Fissure, pero meron din dito sa yung natural kung ilang seconds na lang pag watching ka. Or yun nga. Depende yun sa tournament. So yun, walang pumili ng Tormentor. Jay, ganda. Detail. Ang ganda ng ginawa nila doon. Bale? Kami bale? Amin Tormentor sa inyo Roshan? Di sila pahayag doon. Ano ba naman yung epekto ng... kaya namin mag-antay dyan sa epekto ng shard na yun, Like, smoke. Kailangan nila ng smoke pa dito. Both teams. Hindi pwede yung ganito lang. Steady, showing, umaga, andyan na agad. Madali lang makita ang heroes. For dual race. And parang 2 to 3 minutes na hindi nagtatagpo yung kabilang panig, Payapa yung mapa natin. Tamang distansya, amigo lang. Scanning. Oh. Kulit na kasi nung Ember Spirit dito. Kanina pa. Lalo na once magkaroon siya ng Ags. Pero I think it's hammer time for 1 win Sir Owa kasi Nullifier is up na for Squadex nang ma-testing na, Pag dag-in, roar, Nullifier. Ito na nga yun, Jay. Ayan na, countered na sila. So, -1 agad to. O sa ali. Isang roar, matic. It's up to na lang talaga. The ring. The master. Pero di papayag. Kukulit dito yung Timbersaw. Masisilayan natin yung team fight sa may Rush Pit. Roar is used and there's the quick burst. Medyo bad move coming from Ember Spirit and SSS chasing for more. Good thing is nandun yung Ice Path coming from Jakiro and sila magtutuloy ng Roshan pero looks like gusto pa nilang kumuha ng isang kill. May buyback yung Ember, Jay. So, pwede silang kumontes talaga. Hindi nila pwede bigay ito. I think magbabuyback yung Ember dito basta magkaroon siya ng timing. Roshan, half HP na. And as you say that, may nakaiwan pa siyang remnant dito, So, makakabalik lang siya easily
Medyo masakit nga lang sa part niya na magbabayback siya dito ng 30 seconds na lang kaso mukhang needed ata. Kailangan niya So mag-buyback. what's gonna be the move? Eto na yung jump in for Corrupted. Pwedeng ma-burst nila yung Beastmaster. Kaso lang tatagal siya ng konti pero not for long. Triple buyback. Gagawin na nga mga kaibigan dito ng Avalos. Corrupted will go down. Doesn't have buyback and look at Temper Assassin. Can he get this Aegis? Nakuha ng Ember Spirit. Luxury niya dahil napabuyback nga siya kanina lamang. And now, nakapag-out pa doon si Smiling Knight and this is hammer time naman na this time for Ember Spirit. Meanwhile, Timbersaw trying his best to kill Smiling Knight. Mapipitas yung Jakiro naman thanks to Sweden Strong pero mas mauuna yung Templar dito. Kaso lang the Remnant. I mean, the refraction and then dag out. Kailangan niya lang maabot at least one more time. May Timber Chain pa ba mabubuhay Smiling Knight? And yung nagkukulitan Jakiro and Dark Willow kanina pa mati-take down din sa part na yon. And what a crucial buybacks coming from Avalos. Ang ganda nun, Jay, na-dodge ni Ember yung terrorize eh. Ending na nakuha niya yung Aegis, medyo pas-fingers na lang rin and syempre, nag-buyback eh. Kailangan, talagang ayun yung motivation mo para makuha yung Aegis eh. And kung one win yung nakakuha nun, like, diba? Wind Ranger. Oo. Ang ganda, doon na nga nakabawi yung Avalos. Costly lang para sa part nila dito dahil 4 heroes, no? Jakiro, hindi, tatlo, Mars, Ringmaster, and I think yung sa Ember na nauna kanina yung mga naging buybacks nila. Yun lang. Pero okay pa rin yun. At least Aegis. Mm. And ito pa, pag nakakuha nila tong Tormento, at least makuha nila ba? Si Thor. Terrorist. Yan, nadal siya yung terrorist. So here's what happened. Kala ko ipo-focus pair na yung heroes yun eh. Focus pair ba? Hindi, si Mars. Si Ringmaster yung in-effect niya. Makulit si Mongkushi. Nasa harap niya ng TA, no? Oo. Ano yun? Buti nga, napatay pa yung ano dun. Kala ko may matitirang Ayun, no? piso kay Mars. Na-dodge yung... Terrorize with a sleight of Terrorize, fist, oo. no? Grabe siya dun. Dalawa pala kagawin niya doon. Kasi kung na-terrorize nila yun, hindi niya makukuha yung Aegis talaga. Patay pa siya doon. Wala na siya remnant. Yep. Grabe naman. Sobra naman yun. Sobra ka naman, idol nakita. Yules, magkano siya. Waker. Sa bagay, na-buff nga pala yung ano, no, Yules. Okay, so nullifier. Sige, dahil sa escape pack ko, pero ito, Wind Waker, panlitas talaga. And less than 1k na lamang ang magiging kalamangan. They have Aegis advantage. Kasi wala ka pang balak gawin, pwedeng si Boss Owa. Wag! Uy, Masasapawan si Mami Jovi. Hindi pwedeng may oo. ano tawag dito? What? Ano? Ka-bracket. Bakit? Hindi pwede. Hayaan mo na May si competition. Joey. Hindi Yan, pwedeng kakompetensya. may kakompetensya. Siyempre. Gusto tabas ng ano mo, Boss, it is what it is. Gusto mo pa nung may kalaban si Ate Jovi, Karibal, yan. Yan, karibal. Oh, ka-bracket din. Gusto ko yung ka-bracket mo doon, di ba? Ito tayo sa bracket para maraming meaning. Kabal ka rin. Demonyo ka! So, lay low muna. Walang Aegis. Walang tamis. Yan. Walang tamis. Nag-linkins na si Mars. Yan. And capable yung Avalos manalo sa game natin na to, ha? Dikit yung game, Sir Owa. Mukhang it's for a long game. Kung sakali. No? Eastern yan. So, the Eastern turn. Dapat alam mo na yan. Si Esto lang alam ko. Si Zywot, Tagalog. Pinoy pala yan? Or nakakaintindi pala ng Tagalog yan? Kahit na sa'yo. Number 1 kasi HLTV. There's the escape Acror is used, but only for Jakiro, but they just want to kill him. Kasi nang paki sa Ember Spirit, guys, sumayaw ka. We don't care. Hahabol Timbersaw, pero kung pwede naman siyang i-take down, why not? Siya yung pinakamalapit na maaabutan dito ng SSS. There's the Timber Chain, wala siya mata pang Remnant. Kailangan mag-ingat ng Templar, he needs to blink away, pero kailangan ni SSS ng mga teammates niya sa likod. Wala. Tinatamad sila ditong i-take down yung Ember. Wala rin sila nullifier. May Aegis pa si Ember. So wala. Ano lang muna to. Out muna. Pero for 1W, ready na talaga sila. Kompleto na yung items sila. Hinintay lang nila tong Aegis eh. Linkens. Excited. Oh, top. Yeah, and then refresher for that double arena play later on. MKB. Ayaw ba mo MKB? TA? Hex yata eh. Corrupted, no? Wala niyang Hex dito.
Since meron ng mga BKBs. Wala na yung Aegis. So now, All time. close fight lang tayo. 24-23. Pa-expire naman na yung Aegis and aware yung one win. Sagupaan to. Talagang mainit yung aksyon na natin. Meron. Pinoy version. Harot sa dyan, boss, ha? Mahuli ba? May Lincoln Spear. Aegis expired. Turns to a regen rune. Is under Wala nga nag-Shiba. Si Beastmaster. Yan na. Excited pa rin. Ito, Sir Owa. Shoutout sa asawa ko, boss. Naglalaba sa labas kahit maulan. Sana pinangalanan mo naman, no? Ano, hulaan pa namin yung boss. sino yung asawa mo. And syempre, dapat i-shoutout niya din ang Kabit. yang. Ay, tuloy. Yung kabit. Anong ginagawa? Side chick. Yan, side chick. Anong ginagawa? Diba? Diba? Yung isa naman Siyempre, na habang cut- luluto. Habang naglalaba yung si Mrs., cut-shot si number 2. Tama. Kaya papaano siya, good siya. Joke lang, boss. Hindi naman binagat yung pangalan mo eh. Safe ka. Safe ka pa. Pero pag nanonood si Mrs., Ho, ho, ho. Ayoko nang gumaganyan-ganyan ka, ho, ho. bala ka. Apektado ka. Apektado ka. Ikaw rin. Ikaw rin. Wala pa masyadong maging action dito. Next rush yata to. Play safe muna, bot. Ganyan dapat tularan si Boss Ass, no? Eh, shoutout kay Madam Zaira na makakaisa na naman sa... Shoutout sa'yo, Madam, no? Madam. Bawat ka naman. Ma'am Zaira, no? Ma'am Zaira, pahipay nga rin. Pahinga ka naman din. Huwag mong samantalahin si Mister. Alam mo yung kahinaan mo, boss? Dire's bottom Uy, mayong gabi, mga taga Cebu daw, ha? Mga Ubek. middle tower Diba? is under attack. Sa Uzbek. Uzbekistan. Pero team fight tayo dito. Yan na. Pushing 40 minutes na tayo sa ating laban now. As long as si Timberson naman yung mauuna, I think hindi naman siya yung right target to take dito, especially Avalos. Gusto nila na ini-eliminate muna, no? Lalo na yung Dark Willow once nakikita nila yan. Yap, eh. Mangyayari kasi dito, si Timber yung haharap eh. Yung hirap. Wala Ayan pa na. silang nullifier. Ayan na yung shoutout mo, si Honey. Sir Owa, kailan ka daw ba ulit magpapamassage, sir? Uy, Ayay, sino si, yan? si Honey. Tony Alvarez. You. Good. Hinahanap ka na ba? Bossing. Grabe ka kasi mag-tip eh. Boy. Huwag mo Punta ka siraan. dito, boss. Huwag mo siraan. Nakakwentuhan ko kasi. Saan tatrabaho? Yay. Yan, search mo Kuya Nick. Asan ba yan si Ho Ho? May kas ba yan? Mamaya, alas 12 sila ni The Baby. Yan. Pag nanalo si The Baby, expect nyo na Oo, kayo yan. guys. Matik. Matik yan. Aangasan kayo ni The Baby pag nanalo sila kayo sa qualifiers. Mas maganda, talo si The Baby. Maganda yung laging kwentuhan eh. Star of the night siya kayo pag nanalo yun. Talaga. Tanungin nyo lang yun mamaya. Ay, talagang ano yan. Kakaikot na lang dito. Maganda na ito, mag-iikot pero sumukusyo makikita nila. May hex na ba? Naku, ay ito na yung Oh! initiation, pero quick BKB coming from this Wind Ranger. Meanwhile, sa likod, Ogre Magi will go down. Same as Quatex, medyo risky yung move na to. So, Arena medyo late sa party, pero as long as makokontrol nila yung team fight, no problemo, amigo. So, aabutan dito yung Dark Willow. Makapag-Shadow Realm siya. Problema, Squadex. Wala na siyang BKB this time. And look at Timber. So, he's very low in HP. The TP, Oh. he didn't make it since nandun yung Spear. And what a barrage coming from Avalos right now. And bate takedown din si Triple S, mga kaibigan dito. This is gonna be a 4-0 exchange. If I were you, Wind Ranger, you need to run away. He managed to take down Jakiro, pero Uy, all bato. of his teammates are now gone. There's the Meld right click, finishing it with the God's Rebuke coming from the Mars. And 4-1 exchange tayo, plus 4k advantage coming from Avalos after that team fight. Ang hirap rin kasi nun dyan, yung focus pair ni Mungkoshi na Lincoln lang. So, nag-start yung fight na parang wala si Wind Ranger. Tapos in-effect nila si TA. Wala naman damage, 25 na kayo. Ang dami refract dyan. Diba, Sham? So, Beastmaster baba. Siguro kung si Mungkoshi katabi, ang layo niya na naman kasi. Ang ganda na nga, na-avoid na nga nung BKB. Wind Ranger with the BKB. Kasi yun na yun eh, pag na-spear na yun, set upan na talaga siya ng Oh, matindi. kaso biglang banat agad siya ng focus pair, di ba? May idea naman. Ayun. Nang gigit eh, no?
Team Kasi fight, isang replay. replay, tas hindi ni replay. What the hell? Reparlay yata. Hindi. Reparlay, hindi replay. Hindi replay. Yun lang. Eh, no, ganyan. Di ba? Ganyan sana. Ayun, no, sabay Hurricane Pike mo, di ba? Di ba? Focus Permanent TA. Hindi yung Simple. kung sino-sino. Mars. Simple mathematics sana, Sir Owa. Diba? May sanggayan eh. May panangagayan eh. Pero animal naman din doon yung Templar. Well, wala Wala. din namang kalaban, no? Masyado lang siyang naging kampante. Sa part niya na yun. Pero mas animal yun si TA, boss. Mag-isang bumanat. Yun na nga. Ano yun? So for we are, I think his next item will be Daedalus. Looks ba? Daedalus ba? Parang Daedalus eh. Pwede. Or Satanic. Or the pressure. The pressure Satanic. Si Boss JRG ito, naparant na tuloy. Alam mo sabi niya? Mm. Bugo oy, kalagot kaayo. Mm. Bugo. Mga bugo. Mas kalabot ka. Nakakapikon daw. Alam ko yung kalagot, nakakainis or nakakapikon. Yan natin yung translation yan. Correct nyo na lang ako, guys. Akala ko lagot. Medyo malalim na yan na ayasib. Kalabot. Kalagot kaayo. Kainis. Roshan. Oh. Oh. Pinangalanan na ni Los. Ito na naman yung team-fight natin once again. Pero wala pa ditong Templar Assassin, Sir Owa. Ang laking risk na ito Pero may buyback naman at least. Yung napitas na Ringmaster. Next. There's the Spear and Arena setup. Macro Fire dito. Mate takedown kung sakali. There's the Ember finishing the job. So no Beastmaster. He will just easily escape dito sa may high ground. So no Beastmaster. Up na yung Roshan, Sir Owa. Nasa delikadong sitwasyon yung 1-win and mapipitas pa yung kanilang Dark Willow na naiwan sa high ground. Pero lilipat pa tong Roshan. Kaya yata nilang matuto. Daedalus nga pala. Yun na Ano, ang double yun. Nagiging papaya sila doon. Imbis na nasa Rose Pit lang sila, Jay. Umaangat sila eh. Diba? And Roshan will be secured once again. And this is with the Tormentor. 30-26. May banner na sila. May banner na sila. Oh, and this time, Templar na talaga surely yung hahawak niyan. Medyo alanganin, no? Nakakailang din kasi. And ang ganda nung nilalaro ng Mars nila dito, Sir Owa, sa totoo lang. I think kakabola ng Hex niya. No, na-surprise din siguro to si Beastmaster. Kala niya kasi mapag-BKB siya, kaya masyado siyang kampante. Kaso with the Hex, diba? Ay. Wait. Lamia hampakon ang now. Sarap daw sa pakin or ano hinong Lamia, diba? Ano? Hindi, Lamia. Lamia. Kala ko Lamia din. Sa Tagalog parang Lamia yan. Lamia yan, Lamia. Boss, it is what it is. PM mo na lang ako. PM mo kasi. Di ba? Pare, tatamaan sa akin yan. PM mo, hindi yung diyan ka Hindi, pare, tatamaan sa akin. Kung mabanggitin yan. Tamaan sa akin yan. Ulit, tamaan mo nga. Wag. Supposedly, awat ka no. Hindi, tatamaan mo, iba ako eh. Maras ka. Wala na kwenta si Boyet niya. Tiga Bloodlust. Si Mukushu, kailangan niya maging very careful. Very wise pagdating sa Focus Fire. Kanina, papansin na kita. Iba ka today Kanina si Honey, ngayon si Sheena. Iba ang tamis ng isang OMA TV ngayon gabi Middle tower has fallen. Dalawa na yan, Puro dami. Honey sa Astina. So, approaching the high ground na nga tayo. Meron 3 minutes to play with yung Avalos sa kanilang Aegis of the Immortal. Ayan na, PM kita, Sir Owa. Mabangis kahit malangis. Ayan na ka. Siyempre, lagisan mo lang si Jaso sa ayos na ang buto-buto. Diba? PM mo. Kita, Sir Owa. Ulul ka. Huwag yung ginagaya na di-distract Ayan na, pati yung Marjorie sumama na. Ako Isa naman. din yan. Tatlo na, grabe ka na Kamag-anak pa kita, De La Peña. Wala, lalaki yan. Account ng asawa niya kasi naban siya. Ano na?
For 1W, bao 0W kayo pag ganyan. 7k advantage. Avalus pushing dito sa may bottom lane. Walang refresher. You need refresher. Ay. Ay, patay tayo. Letter M yan. W to, guys. Sure sa W. So Smiling Knight pushing. Masagad yung creep wave. Side blade lang. Hirap, may spotlight din dito yung Ringmaster. 4 stop lang. Maingat pa rin naman si Smiling Knight at the moment. He's being creative, ano? Pinapatagos niya dito kapag may target sa kanyang traps. Pwede pa sila magstay dito. 1 minute 40 seconds. Tier 2 na lang daw. Sa mid, hindi. Wala nang tier 2 sa mid eh. Oo. Takot sila, sir. Gusto yata nilang pumitas. Yung ages nila, hindi nila i-res, ano? Nakapag-dash naman sila, yes, ng decent damage sa tier 3 tower. Pero parang medyo bitin ako sa part na yan, Sir Owa. How about you? Yup. Wala. Ano bang purpose nila sa top? Gusto nilang tier 2 na lang muna. Ganun. Yeah, mukhang ayaw nila ng outer tower. Sayang high ground eh. Kasi wala naman nagbago, di ba? Nakahit naman siya dun sa bottom. I don't know. Smiling Knight. Medyo off yung decision Magulo Tinagalan. Ayun may na-reward at least. Pero scary yung Avalus sa team fight nila kasi repressure up na din dito for Corrupted. Diba? Yup. Ang ganda ng Ayun pa yung problema sila yung walang pang save. Sa 1W. Ayun yung problema din. So Swift Blink for Wind Ranger up na din. Medyo risky lang to. Ito sinabuyback dahil in-all in niya na din para sa Swift Blink. Ayop to. 50 minutes. Glimmer lang ang item. Sarap mo. Hindi po ako sumasama, Madam Honey. Pasensya. Kaya pa po ang aking buhay Si HA. sa mundong ito. Ito na. Holy cow. Di. Natsambahan. Ayan. Aray! Yay! Sakto nga sa tuloy pa binanatan. Pasok, no? Wala diwata. Kala ko ba may pulis sa ilalim ng tulay, Sir Owa? Wala ata sa part na yun, ano? Wala. Rest day. Sunday. It's Sunday. Sunday, rest day. Sunday, Wednesday ngayon eh. Ay, Wednesday pala. Well, Vincent. Patay tayo dyan. Ayan. Parang nanonood ang mga ano mo ngayon, Sila? Alam mo, tiga sila. Grabe kayo mga boss. Taga dyan si Diego. Diyan pinanganak si Diego. Diego was born on slot. Diego sila. Si Jason din, di ba? Jason sila? Si Jason Bourne. Si Jason Bourne pala. Waiting for another rush na naman. Medyo hindi sila confident, no? Hindi na, ang tapang nila lumaban. Ayun naman, naging idle time. Maingat lang din. I think nila? yung move na ginagawa dito ng Avalus, ayaw nilang mag-take ng sobrang Risk. risk. As much as possible, gusto nila in their terms eh. Oo. Goods naman yan. Siguro, pati buyback kompleto. No? Wala si Ember eh. So twin gate sila dito. Wala ang buyback nga yung dalawa. Pinapaipon muna nila, no? How about Templar? Is it MKB? Parang MKB na lang kulang niya rito pantanggal sa threads. Talaga? Diba? Kasi yung Wind Wintran. Ranger Oo. Yun na lang kailangan, no? Alzheimer's. Kaawa naman si Boyet. Bakit di pa yung nakakuha ng ng grid, no? Pati si Baka Kay. malas mo dyan. Si Kaya apat na nasa summon mo Grabe yung summoning technique mo May Marjorie pa. Mga ulol yun, no? Pasawa nakakamiss yung ungol mo. Ito talaga. Hit nila yung lamig. Eto, baka lamig yung paglipner ko. Connecta, insta buyback for the Dark Willow. Pero kita mo kung gaano ka play safe dito yung Avalus maglaro. 1 win. Hindi na nila ma-figure out yung kalaban. Kasi start ng fight. Eto na yung spear. Hindi nga lang tatama. Baka makatakas. Pero meron pa naman siyang second arena just in case. Next to is Repressure. Meanwhile, Ember Spirit kukulit sa backlines. They have ward vision kasi dito so madidelete naman agad ni Mong Kushi. Wala. Tansyahan lang. Ganda ng ginagawa dito na Avalus, no?
Talagang ayaw nila palugi in terms of vision, team fight. May pang-una na kasi. Hex. Ang Pang-una- maglilingkin dyan bigla. Pang-unang lunas, ganun. Yan, pang-una. Op. Kopya pa lang yan, Sir Ano, Owa, Rex? Ryota. Delikado siya doon. So may buyback naman available for the Ringmaster. So at least, maganda-gandang opening para sa side ng one win. Pero May buyback siya. hindi pa rin nangangahulugan, ano? Nakakayanin nila dahil yun nga, available. Last time na nag-buyback yan, di ba? Nanalo sila sa team fight. Aha, siguro ano lang. Ito, dagdagan nila yung economy. Basagin lang muna yung mga toro. Magpupush lang muna at least yung one win dito, no? Going for refresher na naman yung Wind Ranger para at least double focus fire, double BAB, double wind run for him. Pwede. Top, naka-ready dito yung ano. Avalos, pero magiging maingat yung 1W. Di na. Si Ho-Ho kasi lakas manalig ngayon, eh, oh. Ho-Ho, sinasabi ko siya, tatamaan ka sa akin, Ho-Ho, ah. Ho-ho. Sige, hanggang 4 a.m. kayo Hanggang ni 4 ka Boss ni Baby. The Baby, sige lang. Hindi, wala. One-sided talaga yung series niya. Nila. Ang laban. Enigma, tapos times 8 yung kalaban. Oh, wala. Enigma yan eh. Magbibigay ng isa. Enigma. Rocky moves. So there's the Shackle Shot. Shakira, delikado. There's the Hurricane Pike. They will try their best to kill this Temper Assassin. But can they though? Diba? Nandun yung Ringmaster to save the day once again. Para Charlie Boot lang. Here comes the second arena. They managed to kill Templar. Ito na naman yung mga buyback committed for Avalos. And then susunod na nila dahan-dahanin. Ito ang one win. Late magpa-buyback yung Windrunner. Wala na siyang aabutan teammate. Beastmaster na takedown. And it also na buyback. Pero inuli na. Aabutin na rin dito yung Timber. So this is 4 heroes. Wants to knock him out. Make it 5. Ang ganda. Dalawang arena. Plus shoot na shoot sila to sa mga crew party. Talaga. Luto! Luto! Pritong Pritong Beastmaster. Ranger. Tutuhog na lang. Tapos malupit pa niyan. Up na ulit yung Roshan. Hindi man lang passive. Hindi man lang long respawn yung nangyari. So this is with the refresher, shard, cheese, banner, and Aegis, Roa. Ay. Pero for TA, kailangan niya pa rin mag-ingat. Siya yung nag-buyback doon. So sa kanya Mahirap. mapupunta ang Aegis of the Immortal 36-29 with 11k advantage. Kailangan na nilang makakonvert to into high ground, diba? Parang useless yung buyback ni Wind Ranger. Di ba? Hindi niya naisip yun. Like, wala pa silang comms. Hindi niya inalam na wala palang buyback yung Beastmaster nila. Parang tinodo niya agad, no? Di ba? Mm. Tsaka hindi pa sa kanila yung doon, Jay. Hindi sa kanila yung outpost eh. So wala siyang TTP-han. Panic. Pero at least Panic lang. nagko-cooldown na yung buyback niya. Buhay siya dito. Pwede siyang pang ilang. 10 seconds yung pinakamalapit na hero mabubuhay. But that's only Ogre. At least Timbers. So, man lang dapat. Di pa naman katapusan ng mundo. For one win. Pwede sila mag-let go dito ng isang lane, Sir Owa. Pwede talaga. May ideal dito. Meron na silang 40 after that. So, let's go. Dep, mabubuhay na yung dalawa. 40 lang yan. Ulit nga ako, binanner pa nila no? Para assurance. Dalawang banner pala nila. Okay. Yeah, di pa nagamit yung kanina, di ba? Nung may 1 minute 30 pa sila sa second Aegis. Okay, Hindi so sila dalawa. nag-high ground ng matindi eh. Pero look at this remnant income from Ember. Grabe Hirap naman yan, sir. kalalim niya, boss. Boss, i-change lang siya na yan. Oo nga eh. I-hold lang sila. So 2 lanes yung mabubutas ng Avalos dito. What an investment. Napaganda pa nga yung di nila pag-take ng unang Roshan, ng first banner nila kanina. Lugi nga sila dito. Wala kasing refresher yung Beastmaster. Hindi So nasabi. eto na. Naipit with the Hex play dito. Timber. So there's the Macro Fire again. Smiling Knight jumping in. Squadix with a counterplay but Timber will die. Kakabuhay lang yan. Kailangan yata i-buyback. Jakiro sinusubukan dito ni Mubushi takedown but then again, nandun na naman yung escape coming from the Ringmaster. So maghahabol mga kaibigan dito. Ember Spirit kinukulit lang yung backlines. Mapapaback yung one way na force yung buyback ni Timber. Wala sila mapatay. Escape ang MVP kasi isa lang yung naka-nullifier eh. Di ba so kung may targetin man si Wind Ranger tapos naka-distansya si Beastmaster, hindi niya mapapatay pa rin. Balik pa rin tayo dun sa main problem. Balik sa square one, no? Oo, ganun pa rin sir. Even Jakiro, hindi mo mapatay. Dieback sana yun, laking bagay yun. Lalo sa team fight, may Ags.
Not good. Lincoln Spear for Templar. Grabe, yun na yung pagkakataon nila at least, Pero kasi, pwede pa silang ulit. Re-reset lang ng onti yung Avalos or Owa. May ages pa sila to play with. Tapos nabutas na nila yung dalawang lane. 2 minutes. So, top na yan. Dire-diretso, range lang yata. Hindi, kompleto na yung nabasag nila sa mid eh. So, top, pwede pa gamitin yung Aegis. Pero, nailang pa rin sila. Nag-overthink na pag natalo sa Clash, walang buyback yung TA. 4 minutes pa si remaining. Even Ring Master, yung Jairo pala ha. So, hindi pa tapos to, Jay. Ito na yung team fight natin. Team Verso will be spotted. He can't afford to die. This is gonna be a dieback. Hindi na nag-hesitate yung Mars dito. There's the terrorized play. The problem is, may Will of Wonder na itinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. Buti na lang makakapag-TP out. Yung isa manlalaro ng 1 win. So, fresh BKB, di niya nagamit doon. 110 seconds, wala silang 40, 4v5. No tanker, walang timber. Very painful to para sa 1 win, Sir Owa. A potential mega creeps, yeah. Yung possible mangyari dito. Hindi kasi sila nag-sync talaga eh, yung mga talunan nila eh. May error yung isa, may focus fire yung isa. Wala silang specific target talaga. Hindi Kaya sync. pagdating sa team fight eh. So, ang bilis lang tinake down ng tier 2. 1 minute pa na immortality para sa Templar Assassin. Ogre will try his best. Babato siya dito ng Ignite, pero kaya pa ba mag-Ignite ng puso ng 1 win to defend this? Maubos naman yung creep wave. But the problem is, bottom are swarming in. Yung creeps, yung mid naman at least medyo pushing para sa side ng 1 win, so hindi ganun ka dehado. Pagdating sa crepas, but look at this catch. PKB lang, there's the arena play. Yung Scepter naman for the Dark Willow. Problema, mas iipit siya sa macro fire dito. Ito sila fireback and they race all over mga sir kung sakali. Team Verso is just watching, pero at least they managed to kill the Mars, and here comes Wind Ranger with his focus fire. Tinagalo-galong Squadex dito. He is dead. He has buyback. Look at Templar. Buong situation na nagaganap yun, nagpupush na siya ng tier 3 tower. Hinahayaan niya lang si Corrupted and Ember, and this is a mega creeps. Ang tagal masyado ng Team Verso. Ang tagal ng Team Verso. Ano ba yun? Ba't 20 seconds ka ba bago ka pa mabuhay? Ayup yan. Ang dami na nangyari. 20 seconds ka pa rin. So, hindi pa naman mega. Here comes the repressure for Mongkushi. Another setup arena by Corrupted. Pero BKB magagamit. Templar Assassin is in trouble. He doesn't have the ages anymore. He will die. Hindi pa nila na-mega, but the force stop is there. Can he finish the job? Here comes the Team Verso. Finally! 2 minutes gone. Templar Assassin dito. 1 win is still in this game. Kailangan ni Mega Rap si Jairo, boss. Mega Rap si Jairo. Mega Rap si Jairo. Na-mega ni Jakiro and pati si Joyce. Nasamon mo na rin, Sir Owa. 5 kababaihan na yan. Ang dami nyo, mga ulol. Pero na nga, Mega Rap secured. So, possible madepensahan to. Sir, hindi naman. May Jairo eh. Sa macro fire lang, linis na yung creep wave nyo. Wala yung banner. Wala yung 40. So, hindi nyo ma-equalize. Nagtataka ako saan galing yung mga yan. 5 na yan, Owa. Naglaro pala yung Bosex. Boseng, shoutout sa'yo. Bakit nandyan sila Joyce? Sino yung mga yan? Sa Facebook. Grabe naman yan. Pinaghahanap na lang massage parlor. Ang naman ng macro fire. Hindi daw sila sanay na wala ka ata, Sir Owa. Ang cute ni Mongkushi mang focus pa. Matibay. Lagi si Mars ang pinafocus pa. So maaganti naman, possible ng 1 lane dito yung 1 win. Problema lang na mega na kasi sila. And hindi sila capable mag-segue, Sir Owa. Gawa nga ng may tier 2 pa sa pares na lane. Pero kung magti-tier 4 naman sila, Pwede, nag-40. and they might turn Ang gulo. this game around, ano? Ito na yung macro fire play once again come from Jakiro. Just like that, without a Templar Assassin, Beastmaster is gone, and that's 2 minutes. Without Beast, maghahabol pa yung Ember. Wala na siyang pake kahit wala siyang carry dito. Maaabutan, hindi makakatakas. Dark Willow, even with the Shadow Realm, he has Yule Scepter. He cannot blink away. Si Boyet, tiga-dip sa place. Talaga. Dalawa naman ulo, tigas ulo, no?
Oh my God, Kalakuta for 1W. No Beastmaster. No Dark Willow. Muntik. Mamatay ba ito? May bigyan yan. Possible. Nandun yung spear and they have a lot of lockdown for the Timber. TP out na lamang. Buti aabot. Nag-divine pa si Idol. Pero yun na. It's GG na nga. No? Tapos na. It's inevitable mga sir. Babasagin na lang yung dalawang ulo ni Ogre. Yeah, for formality na lamang po yung pagbasag dito ng Tier 4. Pinalaki yung puno ng Malawin. Puno ng avatar na to mga sir. Yung bisita. Ay. So, Divine yan, Jay. Baka naman. may Trigger lang to. mapapalo kaya. Isang tao lang yung magagawa niya. There's the play. Ogre will die. This is a 1v5 impossible comeback for this Wind Ranger. Niyulsan lang siya nung Ringmaster. Dalawa pinocos per dyan. Aha. Dalawa pinocos pwede pala yun. Focus per dalawa. GG is called mga sir. Avalos with a 60-minute win versus 1 win. Kita mo naman yung patience. Parang Falcons yung napanood ko sa game na to. Totoo. Textbook na textbook. Textbook. And yung team fight, ano nila, yung pagiging Ganda. synchronized nila, no? Ang ganda ng batuhan ng spells, ng skills. Ganda ng nilaro nila sobra. Na ano lang ako kay, off lang ako kay Wind Ranger. Lagi si Marsh yung gusto niyang focus. I-focus par. Gusto nga ni Marsh yun eh. Di ba? Yun nga yung purpose ng Marsh kaya sila pinikan against Wind Ranger eh. Si Yung Kumar. salag eh. Si Kumar. Di ba? Minumunwukan lang siya ni Mike. Naghihihi lang dun eh. Di ba? Si Michael Jackson, si Namon. Pero nga game number 1, nakuha ni Avalos sa mga ano dyan. Aha. Nag-2-0. Ay, sira daw parlay. Kanina reparlay. ko pa nababasa yung mga, for the reparlay daw. Sino ba direct ang ating player of the game? It's gonna be a dual Razzie, no? Para sa kanyang solid Ember Spirit with astonishing 30 assists. Parang 2 minutes every 2 minutes may 1 assist siyang nagawa dito. Yan. Ganito kill participation, Jay naman, 91%. 91%. Ilang beses ka lang. Parang ano ko lang, attendance ko lang nung nag-aaral. Parang never ako nagka-line of 9 na inaalala ko eh. Lumine of 1 siya doon, 991. Yeah. So makabawi kaya yung 1 win sa ating second game. Tutok lang sa ating official Filipino broadcast dito lang sa Fisher Playground episode 8. Tutok, stay tuned lang. Don't go anywhere. Magbabalik kami. Promise. Dagger out. Peace. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution.